Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga kapatid, gusto ko pong ibalita at ipakita kasi sa inyo. Dahil may masama pong nangyari sa isa kong pabo mga kapatid. Ang ating mga kaibigan, sumalakay po kagabi mga kapatid. Kasi umulan kasi kagabi kaya sinalakay nila. Yung pabo ko na magtatatlong buwan na po mga kapatid, nalagasan po ng isa. At ito po sa gilid ko. Ayan. Dito mga kapatid may nalagas po na isa. Ayun o. Talagang sinalakay po ng ating mga kaibigan kasi umulan po kagabi. Ganyan po madalas ang pagsalakay nila. At ito po ipapakita ko po sa inyo kung ano pong hitsura ng pabo na kanilang sinalakay. Ito po, yan. Kinain po yung lamang loob. At ito. At sinundan rin ang mga langgam. Kinain rin nila mga kapatid. Yan. Sinugatan yung paa. Ito. Tapos yan ang gilid ng katawan. At yung langgam po ang sumunod na kumain mga kapatid. Talagang ganito po talaga ang kanilang ginagawa. Yan, malaki na po ito mga kapatid. Magtatatlong buwan na ito sa susunod na araw. Sayang po. So, kung alam nyo lang kung ano po yung sumalakay nito, ito po. Ito po ang sumalakay mga kapatid. Yan. Gusto ko pong humingi sa inyo ng advice o tulong mga kapatid kung mayroon po kayong alam kung paano po natin mapipigilan ang mga kaibigan na ito, kasi talagang perwisyo po sila sa ating mga sisiw. Tingnan nyo, malaki na po. Yan, malaki na po pero talagang nagawa pa nilang salakayin at patayin, lalo na yung mga sisiw. At mamaya mayroon po akong naisip na paraan para mapigilan sila. Ngunit kung mayroon po kayong alam mga kapatid na pwede nyo pong maibigay at mai-advise sa akin, just comment down below na lang mga kapatid. Willing po akong tumanggap ng inyong payo. Sa kabila ng bad news na ito mga kapatid, mayroon naman tayong ibang good news. Ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! May bato. Diyan yan nakadapo kagabi. Siguro mamaya mga kapatid papakawalan ko na lang ito sila. Ngunit kailangan ko pa kasi itong purgahin. Siguro sa susunod na araw na lang. Purgahin ko muna ito bago ko sila isasama dito sa karamihan kong pabo. Dito na sa aking range. Yan. At ito po yung tinira ng ating mga kaibigan mga kapatid. Yung pakpak lang ang kinain. Ayan. Yung lamang loob ng pakpak. Yung laman lang ang kinain at ito sa bandang pitso kinain rin yung laman. At yun lang. Yun lamang po ang kanyang tinira. Ayan. At itong paa, ayan po, buto ang natira. Siguro dito ito sa paa inunang kinagat, tapos dito. At nilanggam na po kasi kanina nagpakain muna ako sa aking mga pabo bago ko yan ibinidyo. At dito po dumaan mga kapatid, dito, yan, malaki pong butas oh. Talagang perwisyo po sila sa ating mga pabo mga kapatid, yung mga kaibigan natin na sumalakay. Kawawa po. Ayan. Lilibing ko na lang yan mamaya. Sa ngayon, sisilipin natin itong gansa na ito mga kapatid kasi nagpisa na po siya kahapon ng isang piraso. At dinala ko na po doon sa bahay. Sisilipin natin ang kanyang itlog. Yung kanyang 4 na itlog. Hindi pa po.
Lima po ito mga kapatid kasi anim po ang kanyang nilimliman. So antay-antayin ko lang ito, baka may mapisa pa. Yan, ito po yung itlog na napisaw. Isang piraso pa lang po ang sisiw mga kapatid, siguro may madagdag or isa lang talaga, pero antayin ko lang yan ng mga ilang araw, baka may sumunod pa. Dito naman sa kabilang pugad mga kapatid, may nagpisa na rin dyan. At nauna pong napisa yung itlog ng manok, kasi itlog ng manok at pabo po ang aking pinalimlim dyan. At sa ngayon, pupugarin natin yung itlog ng manok kasi yun po ang naunang mapisa. May 5 sisiw po ng manok. Yan. Tapos may natira pa pong itlog doon. Ayan. Yung pabo at saka itlog ng ilang manok. At may naglimlim rin sa itaas mga kapatid. So ito, dadalhin ko muna ito doon sa kabilang kulungan. Yung mga sisiw mga kapatid, ito po yung ating gansa. Yung kahapon na ating kinuha. Alright, atin po itong... Yan, ito po yung ating isang gansa mga kapatid. Talaga ngayon pa lang ako nakahawak ng sisiw ng gansa mga kapatid. Yan, uy. Isang araw pa lang mga kapatid, ngunit ang laki na. Ganito pala ang gansa. Yan, malaki po siya mga kapatid. Ano kaya ang ipapangalan natin dito sa kanya? Yan, just comment down below mga kapatid kung anong ipapangalan natin kay gansa. Kay Bibi Gansa. Ay! Nalaglag. At liban sa gansa mga kapatid, may isang gansa ako, tapos may isa rin akong Guinea Fowl. Yan. Kapatid na Lindon, ito po yung itlog na Guinea Fowl na dalawa na ibinigay mo sa akin yung nag-swap tayo ng pabo at saka yung manok mo na Rhode Island Red. Ito po, malaki na po siya ng konti mga kapatid na Lindon. Yan, ito po ang ating Guinea Fowl. Talagang ang liksi niya mga kapatid. At sa ngayon, puro tag-iisa lang. Ito rin, mayroon din akong Black Astronaut. Ano to? Black Astronaut o Black Astrolop. Ayan. Tingnan nyo ang kanyang tindig. Kapatid na Lindon, ito na po yung Black Astronaut na may halong Rhode Island Red. Na dalawang itlog rin ang ibinigay mo sa akin. Isa lang rin ang napisa. So sa ngayon, mayroon akong isang Guinea Fowl, isang Bibi Gansa. Yan si Bibi Gansa. At isang Black Astronaut. Ayan. Oh, yan. Sa lahat dito, talagang magkasabay lang sila mga kapatid. Ngunit talagang malaki po ang tindig ng ating Black Astronaut. Yan. Pero talagang talo sila dito sa isang gansa. Kasi kahapon pa yan lumabas. Tingnan nyo, ang laki na ng... Talaga naman, oh. Yan, si Bibi Gansa. Yan, si Bibi Gansa mga kapatid. Yan. Ito na po mga kapatid. Karating ko lang, bumili po ako doon sa lungsod ng Liloan ng ating gagawing pain sa ating alagang kaibigan. O sa ating mga kaibigan. At matagal-tagal na rin ako dito sa Cebu. Naghahanap talaga ako ng ganitong klaseng lason. Ito. Ang tawag po namin doon sa Mindanao, Singpos 5. Pero dati hindi po ganitong kulay ang kanyang lalagyan. Pero ngayon parang modify na. Kasi sanay po akong gumamit nito mga kapatid doon pa ako sa Mindanao. Ito kasi ang aming ginagamit sa aming palayan para mapuksa at mabawasan yung damage na dulot ng ating mga kaibigan. At ito sa ngayon, may bigas po akong inilagay sa galon o tabo. At ito, tatansyahin ko na lang kung gaano kaitim. Singpos 5. At mayroon ring pamurga ng ating mga malalaking pabo. So subukan natin ito.
gagawin ko ngayon, magre-repack ako mga kapatid kasi tandaan nyo po pala mga kapatid, huwag nyo po itong basta-basta gawin, lalo na pag wala pa kayong karanasan ito. Tandaan nyo po, lason po ito. Pwede nyo itong ikamatay sa mga bata at lalong-lalo na sa ating mga alagang hayop. Pwede itong mamatay ang ating gansa, pato, pabo, manok, o lahat ng ating alaga na kumakain ng pagkain na ating lalagyan ito. Kaya kunting ingat, kailangan ng patnubay ng magulang. Let's go! Ito na. Dati, ang ginagawa namin mga kapatid, para talagang didikit ito ng, kumbaga talagang kakapit talaga siya sa bigas, nilalagyan namin ng oil o mantika. Pero sa ngayon, subukan lang natin kung may pinagkaiba ba doon sa una at sa ngayon. Ito, ibinuhos ko na ang dalawa mga kapatid para klarong-klaro ang resulta. O siya kumapit mga kapatid, talagang kailangan natin ng mantika. Yan, nilagyan na natin ang oil. At ngayon, kapit na talaga. Ang isa lang problema dito mga kapatid kasi madali po itong puntahan ng langgam o yung amigas dito, tawag dito sa amin, yung langgam na gumagapang, hindi po yung langgam na lumilipad. Yan, basang-basa po siya sa oil na sobrahan, pero okay lang, gagamitin naman talaga ito mamaya. Tingin ko kulang. Amit. Yan. Kitang-kita nyo naman, mayroon pong nakabaliktad na R80. Yan. Subukan natin kung babaliktad ba talaga ang ating mga kaibigan ito. Dahil binaliktad niya kanina yung aking pabo, subukan din natin na pababaliktad rin sila. Ang susunod, magre-repack tayo gamit ito, plastic o silupin. Tipos. Barato na po ito sana. La. Nakibago po yung mga natin fooder tax. So, why na still Maras mo ka. may pamangis na ito. Amay pa no, tagay tabi. Mangutang ramang gamit. Basta lang din, aninda bitaw ka uno. So, ayan mga kapatid, ipinatapos ko muna kay Papa kasi hapon na. Kailangan ko nang magpakain sa ating mga pabo. Yan ang ating pakain ngayon. Yan, mayroon po yung duckweeds. Yan. Yung previous vlog ko, duckwill po ang aking pinangalan mga kapatid. Mali po pala yun. Duckweeds po. Yan. May kaunting asula. At yung mga sisiw natin dito, papakainin rin natin. Ito po yung update sa ating mga sisiw. Pasilip po sa inyo ang ating mga sisiw. Yan. May ilang sisiw po tayo dyan. Paging dito sa kabila. Itong mga edad na ito mga kapatid, ito yung paborito ng daga. Ngunit buti na lang dito sa aking brooder pin, wala pong daga dito. Dati mayroon pero ngayon wala na po. Yan ang isang manok natin. Ang ipang papakain natin sa kanila. Let's go!
Tapos na po akong makapagpakain sa ating mga alagang pabo. Ayan na po sila. Yan, busog na po yung mga yan. At dito, itong bulanting na manok na ito mga kapatid, ikinulong ko po dahil talagang pulatado, baldado ang aking mga pabo nito. Yung mga batang pabo, kanya pong sinasyapulan. Kaya ikinulong ko po dito sa ating isolation kids o sa ating kulungan. Pang-isolate. Itong inahin na ito, bagong pisa po yan. At maging yan. Yung mga sisiw nun ando na sa bahay nung mga nakarang linggo. At yun pala, kung nakikita nyo para po uulan ngayon, yan. Kasi siya po hindi po masyadong klaro, pero mahangin po at may mga dagom o yung may mga itim na ulap. Sinyalis po na baka uulan naman mamayang gabi. Tamang-tama po yun, yung ating ginawa, yung aking ipinatapos kay Papa na i-repack yung ating ayuda sa ating mga kaibigan. At mamayang gabi ko na po yun ilalagay para nang sa ganun, may mga manok kasi dito sa paligid, sa mga kapitbahay natin. Kailangan po yun ng kunting ingat dahil pwede pong mamatay pati alaga natin. Kaya mamayang gabi ko po yun ilaladlad dito sa paligid ng aking range para mapuksa po yung tumira sa aking pabo kagabi. Yun. At susubukan ko lang mamayang gabi kung kaya kong i-video. Kung hindi man, ipapakita ko na lang sa inyo ang resulta at sa aking gagawin mamaya. So sa mga may alam pala dyan kung ano po ang ibang pamamaraan para mapuksa po natin yung ating ibang mga kaibigan, para mapuksa po natin yung ating mga kaibigan na sumasalakay sa ating mga sisiw, comment down below lang mga kapatid. Nais ko pong malaman kung mayroon po ba kayong ibang paraan para mapuksa natin at mapigilan natin ang pananalasa ng ating mga kaibigan. Itong mga kaibigan na ito. Yan. Ito na po yung ipinatapos ko kapapa kanina na i-repack. Yan. Tapos nang ma-repack yung ating relief good para sa ating mga kaibigan. At gabi na po ngayon. Sakto na po ito para ating dalhin doon. Okay, let's go. Yan, vlog. Yan po yung mga naputol na sobra ng plastic o cellophane. Ayan, nandito na sa galon. At itong silopin, dadalhin ko ito doon para doon ko itapon sa damuhan. Kasi baka makain ito dito ng manok. Let's go. So sa ngayon mga kapatid, andito na tayo sa aking kulungan. Yan. Ayan na po ang aking mga alagang pabo. Ayan po sila. Yan. Tapos yung nandito sa loob ng kulungan. Yan. So sa ngayon, ito na po, daladala ko na po yung ating pamain. Ito ang pinakauna ko talagang lalagyan. Ito sa ilalim. Yan. Kasi check ko na dito yun mag-i-standby. Alright. So ayan, naglagay ako ng 4 na piraso. 1, 2, 3, 4. Bali 4 po yung nandito sa ilalim. Dadagdagan ko na lang ng 1. Ayan, 5 piraso po yan mga kapatid. Talagang pag dito sa loob mga kapatid, yan lang po ang pwede kong paglagyan. Kasi yun lang ang may takip at may nakatago. Yan. Diyan ko po nilagay. Yan. Sa mga puno. Kumbaga para kinabukasan pwede ko pang i-check kung nakain ba o hindi. Ayun. Tingnan ko yan bukas para safety ang ating mga alaga. At ito pa, i-distribute ko pa ito. Yan, sa kagayan yan, patago mga kapatid. Lalagyan natin yan.
Alright. So, kararating ko lang sa amin mga kapatid. At ito na lang ang natira. At marami-rami rin yung na-deploy natin. At titingnan ko na lang bukas kung ano po yung magiging resulta. So, ayan na po. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. See you to my next vlog. Bye-bye!